Magandang araw mga kapamilya. Climate change, global warming, mga katagang madalas nating marinig o mabasa. Pero ano nga ba talaga ang global warming at paano ito nakakaapekto sa buhay nating mga Pilipino? Ito ang Delubyo, isang DZMM Special Report. Ang global warming po sa amin, yung mga pananim po namin, yung ginapas namin, inaanod ng Cagayan River. Global warming is yung dulot ng tao na sanhi ng pagkakasakit ng nakakaraming tao. Yun lang. Hindi ko masyado alam anong klaseng sinasabi nyo ng global warming. Global warming. Sinasabing warning, wag nang ganyan, ganito, ganyan. Huwag gagamitin o warning. Ewan ko, hindi ko alam na. Kasi yung parang climate change, yung pagbabago. Sa simpleng paliwanag, ang global warming ay ang unti-unting pag-init ng temperatura ng mundo. Kailangan ng mundo ng araw. Ang sobrang init na ibinibigay ng araw ay natural na tumatalbog din palabas ng atmosfera. Pero dahil sa polusyon sa hangin, nahaharangan o nakukulong ang init na ito at ito ang nagdudulot ng global warming. Dahil sa ang dami nating tinapon na yung tinatawag nating greenhouse gases. Ito yung carbon dioxide, ito yung mga nitrogen. Yung mga yun yung parang gumawa sila ng blanket, ng kumot na nakapalibot ngayon sa buong mundo. So kung ano man yung init na binigay ng araw, hindi ngayon makalabas. Dito sa Pilipinas at iba pang bansa sa Asia, hindi epektibong kampanya laban sa climate change ang paggamit ng mga larawang tulad ng mga nalulusaw na yelo sa Antarctica, ang mga polar bears o ang mga penguin. Dahil ang mas ramdam nating epekto ng climate change dito sa bansa ay ang labis na tagtuyot, ang malalakas na bagyo at ang paglaganap ng iba't ibang karamdaman. Dahil sa may global warming ka, yung temperatura ng yung karagatan ay umiinit din. Yun ang gustong-gusto ng mga bagyo. Kasi yung bagyo, dun siya kumukuha ng enerhiya at saka lakas. Nagiging sunod-sunod rin ang mga malalakas at mapaminsalang bagyo, tulad ng hagupit ng bagyong Milenyo noong 2006, Frank noong 2008, Ondoy noong 2009, at ng mga bagyong Pedring at Kiel ngayong 2011. Pag titignan mo yung sinaunang panahon, noong 2005, 2006, yung Ondoy, yung mga nangyari nung nakalipas, tingin namin sa pag-asa na signos na talaga nagbabago ng klima. Umiinit na ang mundo. Ang bagyong Ondoy noong 2009 ang isa sa mga nagbunsod sa pagsasabatas ng Climate Change Act at pagkakatatag sa Climate Change Commission. Ito ang pangunahing ahensyang lalaban sa global warming sa Pilipinas. Ang impact ng climate change ay iba-iba sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, and therefore, the response will necessarily have to be local. Maliban dyan, we are also reaching out to all the other sectors, including the business sector, the academe, para sila rin ay maging kasama natin sa ating pagkilos dito. Pero hindi natin dapat iasa na lamang sa gobyerno ang paggawa ng solusyon. Kailangan natin talaga mag-adapt. Like for example, kung alam natin na madaling bahain, baka dapat yung mga bahay natin, dapat itaas na natin. At pangalawa, kung alam natin na madaling magbaha, siguro naman dapat alagaan natin yung ilog. Huwag natin hayaan na mapuno ng lupa at huwag natin hayaan mapuno ng hyacinth at saka ng mga basura. Ang isang napakasimpleng magagawa ng bawat isa sa ating mamamayan ay ang mag-conserve ng kuryente at ng tubig. So pag tayo ay nagpapatay ng mga ilaw at yung lalabas ng kwarto, hindi natin iniiwanan na yung ating mga appliances ay naka-plug pag hindi naman ito ginagamit. Lalo na kung bibili pa tayo ng mga energy efficient appliances, pati na kahit yung mga ilaw lamang, di ba? Ganun din ang tubig. So water conservation, laguwanan ang gripong nakabukas habang tayo ay nagtutoothbrush. Ang isang major component natin ngayon yung tinatawag na National Greening Program na nagtatanim tayo sa lahat ng kabundukan natin. So maganda yun dahil yung ating mga puno siya yung kumukuha ng greenhouse gas sa ating atmosphere, and in the process kahit paano inaasahan natin yung temperatura natin ay bababa dati sa normal. Ginawa ng DZMM ang ulat nito hindi upang manakot, kundi magbigay ng babala na ang climate change ay narito na at patuloy nating nararanasan. Bawat individual ay may tungkuling pangalagaan ang mundo upang hindi na humantong sa matinding delubyo. Ako po si Xander Cayabyab at ito ang DZMM Special Report.